Sa social media. Questionable pa nga kung bakit dinala doon, di ba? Oo. Napakalaki ng legal issue tungkol dyan, di ba? Ayan. Hindi naman kumo nilagay doon, ibig sabihin may kasalanan na. Yung pa nga ibang usapin din eh. Totoo. Kung may kasalanan, ba't di natin dito nilitis? sa dalawang mga pangyayari. Gusto nating makabawi, pero nagkakaroon na naman ng pagtatalo. Kung tatanggalin nga ang Vice President o hindi, parang yung momentum parang may epekto eh. Opo. Di ba? Paano kung maisip nung mga senador ngayon na na magagraduate naman sila sa June 30 pa dyan eh. Opo, doon pa matatapos ang 19 Congress eh. Oo, sa akin lang naman, palagay ko lang naman ito. Paano kung may magsabi na sa kanila na ayaw na namin ituloy ito? Yun, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Oho. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yun. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yon ay nag-iinit? So, Ang sinasabi ko nga, yung economic managers, intact sila sapagkat sinabihan ng business sector. Huwag mong papalitan yan. Kinabukasan lahat. Na-install lahat. Isang araw lang, mukhang na-confirm na. Paano nangyari nga? Anong indicators na ginamit natin? Ang utang ba natin bumaba? Tumaas po. Yung inflation ba natin ay kayang-kaya na ba ng tao ngayon na paabutin yung kinikita? Masaya na ba ang tao ngayon? Sabi nila, bumagal. Wala nga ang inflation, sabi daw. Paano? Bumagal. Paano babagal? Naramdaman ba yung pagbagal? Bumagal po yung traffic. Sen, yun ang ramdam na ramdam natin. Pero yung inflation, hindi ramdam na tayo yun eh. Tumaas ba, halimbawa, yung bahagdan ng ating yung foreign direct investments, dumami ba? Bumaba po. Nabawasan ba yung ating pagkakautang? O tumaas? Nadagdagan po. Mukhang uutang pa uli ngayon. Lumubo ba yung ating ekonomiya? Talagang tumaas ba sa inaasahan natin? Mukhang na hindi sinasabi ng ating mga ekonomista ngayon, at least 10% per year in the next 5 years. Para lang tayo makabawi talaga. Pag hindi ganun yung rate ng ating paglakas ng ekonomiya, hindi magiging maganda para sa atin. At least 10% growth rate ng GDP in the next 5 years. 5.5. 5.6 lang ata pinakamataas. Sa mga tweed, yung 10% na kinakailangan malayo natin, pa tayo. Malayo. At dapat ay hindi bumaba sa 10% sa susunod na 5 taon. Nako. Ganon ang dapat nating performance. Ngayon, kung yun ang inaasahan natin, ba't wala kang ginalaw man lang doon sa economic managers? Pero ni-request ba ng yung business community na manatili sila? Alam ko yun ang kanilang, ganun ba? medyo kinabahan daw business community. Siyempre, ang kanilang negosyo lang inaalala nila. Tayo siyempre. lahat, ang inaalala natin, yung kalagayang pang-ekonomiya ng ating bansa. ating lahat ng mamamayan. Hindi ka lang sensitive doon sa pumiyak yung business community. Paano yung tao, halimbawa, umiyak na nga sa taas ng presyo ng pagkain? Nako. Mukhang, again, dito sa puntong ito, ang sinasabi lang naman natin dyan, kailangan yung seryoso ang lahat ng gagawin. May pakita na. Kung inaakala nila ang taong bayan, naging indicator halimbawa, yung hindi magandang performance nila sa election, seryosohin natin kung yun nga yung dahilan. Gusto ko rin makita na seryoso nga yung approach. Hindi yung pabalat bunga lang. Nako. Ewan ko lang, Sen, dito nga, ito, hawak ko na naman itong isang resulta ng survey na ito, naging, alam nyo, ewan ko lang kung ito'y totoo na, kasi itong mga nakalipas, kami dito sa palatuntunan ito, habang kayo nangangampanya, isa kami sa mga nanggagalaiti sa resulta ng survey Ito ngayon, mukhang naiba na ang mga survey pagkatapos ng eleksyon. Sen, alam niyo ba ito sinasabi? Anong ibig sabihin ng naiba? Naging makatotohanan ba? Naging
konti. Konting ano eh. Mukhang unti-unting... Nagtutotoo na ba sila? Nagtutotoo na ng konti. Sen, ano ha? Kasi kung hindi pa sila magtotoo, Ay, mukhang babagsak ng industriya nila. wala na eh. Mukhang di wala ba? na maniniwala talaga. Oo. Alam niyo ba ito na mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino ang hindi sang-ayon. Ano ha? Wag mo na itong trust rating. Ano, sige, gusto nyo? Sige, ilagay nyo sa prompter itong yung trust rating. Basahin ko yung trust rating muna. Sige ha? Wala kasi dito sa ating item yung mga trust rating eh. Muna gagamitin ko. Ano ha? Mahigit daw po sa kalahati ng mga Pilipino hindi sang-ayon sa pag-aresto at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o sa ICC. Ayon po sa... Mahigit sa kalahati. Mahigit sa kalahati po. Kung halimbawa nakikipag-reconcile ang gobyerno, Jen, maging sensitive ka dun sa damdamin ng higit sa kalahati ng ating mamamayan, ayaw pala nila yon. Ayaw po. Hindi ka magagawa ng paraan para yung damdamin na yon ay maglubag man lang. Maglubag man lamang ng Higit sa kalooban. kalahati ang sinasabi mo eh. Opo, ito po. Sabi niya, ayon po sa survey ng Pulse Asia, bago lang ito, mula May 6 hanggang May 8, 58% ng mga respondent hindi sang-ayon sa nangyari. Nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, anong gagawin mo riyan pag ganyan? Nakikipag-reconcile ka eh. Kasi dapat alam mo na, kumbaga sentimiento na ng taong bayan ito, di ba? Ano sasabihin mo sa kanila? Abala kayo sa buhay nyo. Kahit na maging 60% pa kayo. Ganun ba sasabihin mo? Hindi ho. Ba't Mali yun. nagpa-survey ka pa? 26% ang sumang-ayon, 16% naman ang wala pong posisyon. Pinakamarami sa hindi sumang-ayon, nasa Mindanao, bay mantakin nyo, 96%, almost 100%. Kasunod po, Visayas na nasa 60%, Balance Luzon, 42%, Metro Manila, 38%. Reflection ng nangyari sa election dyan di ba? Tama kayo, Sen. Yan din ang naging resulta ng eleksyon. Ngayon, anong gagawin mo? Kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pakikipagkasundo, reconciliation. alam mo ang damdamin ng kabuuan ng Mindanao, halos 100% ang nagsabi. Wala kang gagawin. Hindi ka magiging sensitive doon sa damdamin na yon. Pananatilihin mo ba na yung damdamin na yon ay nag-iinit? Abay, hindi. Kumbaga dapat papaglubagin yung kanilang kalooban. Kaya sila ang nakakaalam kung anong gagawin nila doon di ba? Totoo. Kasi kung kaya mo sinusukat kung anong damdamin ng tao, para sa ganun, makagawa ka ng paraan kung paano pasasayahin ang kanilang damdamin. Pagkatapos wala namang nangyayari. Baka merong advice si Ginoong Frederick Go, yung kanilang economic advisor. Di ba? Kasi yun ang unang na-retain si Ginoong Frederick Go na advisor po ng Pangulo sa negosyo. Halimbawa, economic advisor sila. Siguradong napakataas ng mga pinag-aralan lahat yan. Paano nila pangangatwiranan na napakaraming ayuda ang ibinibigay sa tao bago mag-eleksyon? Na yun namang ayuda ay hindi naman paraan at hindi naman sagot para maiangat mo ang buhay ng bawat isang Pilipino. Mukhang ganun nga po. Pagsasayang lang hindi naman sustainable yun. Pero economic manager sila. Di ba? Pag tiningnan mo kung magkano lahat yung 5 ayuda na yan dyan na binibigay nila, kulang-kulang 200 bilyon. 200 bilyong piso, po. Ang tanong ko dyan, kasi kung ako magtatanong sa kanila, sino-sino nabigyan ninyo? Anong impact nangyari sa buhay nila pagkatapos nyong ibigay yan? Pinag-uusapan natin kalagayan pang-economic ng mga tao. Ngayon, wala silang pagkukulang, itong mga ito. Wala bang nagsabi sa Pangulo na, Mr. President, parang mali po yung ayuda na yan Kasi po, nagsasayang lang po tayo. Kaya po, dumami po ang utang natin dahil sa kabibigay po natin. Wala naman pong katumbas na production yan. Di ba? Kaya po, tingnan po ninyo yung growth natin. Consumption-driven lang. Pagkabigay po ng mga ayuda na yan, wala na. Pupunta po sila sa supermarket. Wala na po yun Pero wala pong katumbas na production. Ngayon, walang pagkakamali yung mga economic managers. Nako, dapat malalim nilang iniisip na mabuti yan. Paano ngayon yan?
mukhang dapat ma-realize nila talagang, aywan ko, yung Ayun yung ayuda. sinasabi natin eh. Saan ba ibinase yung retention? Oo. Dalawa lang kasi. Resignation, retention. Oo. O pinag-resign mo, inalis mo. Saan nakabase? Ano ba nagawa niya? Asan ang record? Oo. O, isa naman, ni-retain mo. Bakit? Ba't mo ni-retain? Ano ba nagawa niya? Iba naman, nilipat mo. Di Isa, ba? nilipat mo lang. Oo. O, paano natin malalaman yung pagkakalipat niya, gaganda na ang kanyang performance dahil dinala mo ron? Oo. O baka mamaya, hindi naman niya rin alam yung pinuntahan niya. Dito may kasanayan niya, tinanggal mo, nilagay mo doon. Oo. Paano mo ngayon masasabi na kahit bagito siya rito, ha? Oo. Kasi Magpe-perform palagi siya lang sinasabi, you do not switch horses in midstream. Oo. Nasa midway ka na eh. Oh, pinalitan mo lahat ang kabayo mo. Nako. Pero nilagay mo doon sa... Kumbaga sa track and field, nilagay mo yung isa doon sa pinakahuli. Nako. Yung isa nilagay mo, manakbo kayo. Walang ano eh. Oo. Hindi calibrated eh. Well, isa pa sa punto na kaya ko binanggit itong survey, Sen, na para baga nagpapakatotohanan ng konti, kasi ito pong resulta ng survey na ito, ng Pulse Asia, ay kabaliktaran ng survey na inilabas nila bago ang eleksyon. Sila din ang gumawa. Sila din po, na sinasabing marami daw na mga Pilipino ang sang-ayon naman na hulihin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte Dahil bago mag-eleksyon. bago mag-eleksyon. Nung nalaman nila Oh. na natalo ang mga... Yung hindi pala, kanya- mali pala tayo. Kaya nila kinokorek. Paano kaya nila pangangatwiranan yung ganung bagay na nung nakaraan pala nagkamali kami. Ito na pala talaga ang totoo. Ganun ho ba yun? Yun lang tamaan niya. Mataas ang nagsabing dapat ikasuhan, impeach ang pangalawang Pangulo. Ngayon po, ito babasahin ko pa isa, Sen, sa ating mga kababayan. Mas mataas daw po ang nakuhang trust rating ni BP Inday Sara Duterte at ama nito, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumpara sa nakuhang trust rating ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Paano nila ipoprocess yun? Ayun na nga. In-impeach nila eh. Oo. Yung isa, ikinulong. Nila Bakit mas mataas Oo. yung trust rating? Sa kabila nun, ng ginawa doon, ano? Kaya nga. Sa pinakahuling survey po ng Pulse Asia Research, kung saan halos kalahati ng mga Pilipino nagsabing tiwala kay BP Sara at kay dating Pangulong Digong. Sa survey po, ginawa ng May 6 hanggang 9 na nilahukan ng 1,200 respondents, nakakuha po ng 50% trust rating si BP Sara, habang 63%, ito po hindi na ito Pangulo hindi na po ito Pangulo, pero 63% pa rin ang nakuhang trust rating ng dating Pangulong Digong. Sa pareho pong survey, ang nakuha lamang ng Pangulong Bongbong Marcos ay 32%. Dito sa ipakita niyo po yung nakita niyo po sa Pangulong ang ibinaba ay halos 2 digits pa rin mula doon sa dati. Yan ho. Mayroon hong sa NCR ang laki pa ng ibinaba niya, negative 10%. O negative 10. Bagay undecided pala ito. Itaas mo ng konti, direct. Ipataas mo ng konti para makita natin yung comparison. Okay, wala na. 38%. Yan ang sinasabi natin doon sa ating mga kababayan. Samantalang noon, bago mag-eleksyon, mukhang hindi ganyan ang resulta ng survey, Sen. At ang iba nga, ay nagsasabing mukhang pabor pa raw po ang mga Pilipino na ang dating Pangulo at ang kasalukuyang pangalawang Pangulo ay naharap sa ganung mga asunto. Kaya nga siguro ibinibigay ang kamay ng pagkikipagkasundo nang dahil nga dyan sa mga nakukuhang mga datos sa damdamin ng mga taong bayan. Totoo. Kaya na kailangan lang na maging seryoso din kung paano mo hahawakan yung kamay na ino-open sa'yo. Kailangan makita yung kaseryosohan at saka paano ginagawa, At yung katapatan, Jen. Yan, Importante yun. Ngayon, paano mo susukatan ng katapatan kung
wala ka namang ipakikita. Oho. Kagaya ng binabanggit natin kanina. Dapat merong mag-initiate mula sa kanila na kakitaan ng katapatan. Oho. Pero ewan ko sa social media naman, sa kabilang banda, Sen, para mapag-usapan lang natin, ibig ba niya sabihin kung nag-aalok ng pakikipagkasundo ay inaabsuelto na sa mga kasong kinakaharap nito, gaya ng pamilya Duterte? Kung ganun man ang nakikipagkasundo man ng administrasyon, kung meron naman anyang mga kasong kinakaharap Hindi naman yung nakikipagkasundo ang naglilitis sa kanya, di ba? Ang Ah, pinag-uusapan, oho. yung kamay ng pakikipagkasundo, kung tatanggapin o hindi. Okay. Labas doon sa anuman yung kaso Oho. na inaharap Oho. ng isang partido, hindi ba? Opo. Ayun. Yun ang dapat na maunawaan ng ating mga kababayan. Kasi sa social media... Unang-una, questionable pa nga kung bakit dinala doon, hindi ba? Oo. Napakalaki ng legal issue tungkol dyan, hindi ba? Ayan. Hindi naman kumo nilagay doon, ibig sabihin may kasalanan na. Yung pa nga ibang usapin din eh. Totoo. Kung may kasalanan, ba't di natin dito nilitis? Anyway, Kong, sa ilan pa pong mga paksa na inihanda natin sa araw na ito, pag-usapan natin, Sen, ito pong impeachment. Pero doon sa punto lang po na mga possible scenario, ano ba ang posibleng scenario? Teka lang, by June 2, magkukunbin na ba agad ang Kongreso at ipupush na ba kaagad ang impeachment laban po kay BP Inday Sara? Di ba June 3 ang, Opo, ang start noon? Opo, Pero anong scenario na-expect nyo? Kasi di ba parang presentation ng mga documents pa lang naman ata yun, wala pang proper hearing, di ba? Hindi, yung articles of impeachment ang, Ayun, ang tama. babasahin nila dyan. Oo. Ngayon, ang magiging consideration dyan, sapagkat ang magbabasa niyan ay yung majority leader siguro ng Senado. Ng di ba? Senado, opo. Wala pa naman, hindi pa naman sila nakapagtalaga bilang isang impeachment court, di ba? Opo, hindi pa. Well, sa akin, ang isang, hindi ko alam, no? Sa senaryo, halimbawa, maring mangyari, maring hindi, di ba? Okay, opo. Halimbawa, napag-usapan nila na, dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, Jen, nag-announce ng mass resignation ng ating Pangulo. Inaakala niya na ang performance na kanyang gustong makita para sa kabuuan ng bansa ay hindi na-achieve, Opo. Kaya siguro, iniisip niya na kailangan magtalaga ng bago o kaya malipat sa ibang departamento. Para sa ganun, baka makabawi pa. Habang inaasahan natin itong mga ito, Jen, magkakaroon na naman ng impeachment trial. Ayan. Paano natin magagawa ito sa dalawang mga pangyayari? Gusto nating makabawi, pero nagkakaroon na naman ng pagtatalo. Kung tatanggalin nga ang Vice President o hindi, parang yung momentum parang may epekto eh. Opo. Di ba? Paano kung maisip nung mga senador ngayon na na mag-graduate naman sila sa June 30 pa dyan eh. Opo, doon pa matatapos ang 19 Congress Oo, sa akin lang naman, palagay ko lang naman ito. Paano kung may magsabi na sa kanila na ayaw na namin ituloy ito? Posible bang senaryo yun? May senaryo lang naman ang Kasi pinag-uusapan natin. 23 senador natin ngayon, minus Sani Angara, di ba? Oh, Doon sa 23, ngayon, ano yung 2/3 ng 23? di... 15. 15, 15, mga ganun. 15, di 8 na lang ang magsabi, ayaw namin. Matutuloy pa? Hindi sa akin Oo lang. nga, Hindi, sa akin lang naman. Naisip ko lang. Ayun. Oho. May paano ko sabihin nila na ayaw na di walang nagbilangan, halimbawa, ayaw namin, sabi nila, sila naman ang may kapamahalan nito kasi sila pa yung 19 Congress eh. Oho. Ano sasabihin mo ngayon dyan? Nako, kung halimbawa sinabi, hindi na namin tatanggapin, ayaw na namin umusad dyan. Kaya ba yun? naman nila gawin, di ba? Oo nga, Baka hindi na umabot doon sa kabila. Kung umabot naman sa kabila, iba ang komposisyon, baka paglabanin uli. Bakit mo dadalhin dito yan?
Ah, Di ba? kung umabot naman sa 20th Congress, ganun ho mangyayari. Hindi, iba namang Ibang senaryo senaryo yun. naman Pwede yun, rin opo. naman sabihin, lalong mas marami yung magsasabi, ayaw namin. Ayun. It's only a waste of time. Akala ko ba kailangan nating makabawi as a nation. Oho. Nakaharap tayo sa maraming problema. Ayun naman kasi yung unang pinag-usapan na noon pa eh. Opo. Kung bakit kasi natuloy-tuloy pa yan eh. Nang dahil lamang sa isang tao na taga-Tacloban eh. Ayun. Yun nga yung pinupunto ni Toby Diba? eh. Si Toby, siya pala pa numero unong tumutol doon, ano? Huwag ituloy na yung impeachment eh, kasi makaka-apekto sa lahat ng kanilang kandidato eh. Kaya nga, Oho. kung nakinig lamang siya sa Pangulo, sinabi ng Pangulo, ayoko yan. Ay, opo. Marami tayong problema. It's a storm in a teacup, sabi niya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit akala ko ba ang super majority ay palagi nakasuporta sa Pangulo. Oho. Ba't hindi ka nakinig? Oo nga, no? Bakit ang nangyari pa nagkapilitan? Sabi ni Oo. Ni Toby. Congressman Toby. Ako naniniwala ako kay Congressman Toby sapagkat marami rin akong mga kaibigan na nagtapat sa akin. Nagkapilitan talaga. At ibang araw, hindi nila alam yung pinirmahan pala nila, impeachment. Totoo ba yung ganun, Sen? Oo. Sapagkat ganun? hindi, nagpaliwanag lang sila pero wala silang nabasa. Ayun, no. Oo. Tapos yung iba naman daw, ay, di na natin tutuloy yung proyekto ninyo yan. Pagka hindi kayo pumirma dito, may Ayun ang sinasabi ni Congressman Toby at yun din naman ng Conditional release ipinagtapat ng sa akin ng project. mga ibang kasi marami rin naman akong kaibigan dyan. Oo naman ho. Oo. Ayaw lang nilang pasabi yung mga pangalan, Mga pangalan nila. Kasi Oo. nga raw po, yung conditional release, yun ang inaasahan nila kasi gagamitin daw nila sa kampanyahan. Sabi niya, pag hindi kayo pumirma, hindi na namin itutuloy yan. Saan nagsipirma sila? Ngayon, nung nagsipirma sila, hinahanap nila ngayon. Natapos daw po ang kampanyahan para wala naman lumabas na conditional release. Kaya nga nagsisisiyan. Nasaan na ito? Sabi naman nung sabi naman ng Department of Management yata, Ng DBM. budget. Wala naman akong pinangakong ganyan. Ayan, di bahala sila. Nako, disgrasya. Kaya pala ho, Kaya nga nagkakalaglagan. pati nga yung voluntariness ng pagsusulong ng impeachment, maku-question yan dyan eh. Oo. Hindi ba? Totoo kayo. Tsak yun. Sa pilitan, may pressure eh. Paano gagawin mo ba yun sa sapilitan? Oo. Nanumpa ka eh. Sinabi mo, maliwanag sa iyong kaisipan, maliwanag sa iyong personal na kaalaman na meron talagang katotohanan itong nandito. Ayun. Ngayon pala napilitan ka lang. Paano nangyayari yun? Oo. Mas malungkot pa sinabi. Kaya nga, ako, sa Oo. tingin ko lang, kung ikaw ay nag-o-offer ng kamay ng pagkikipagkasundo, tutuloy mo pa ba yan? Oo. Baka hindi ka maging katanggap-tanggap, baka hindi ka seryosohin habang iniaabot mo yung kamay mo ng pakikipagkasundo. Oo. Baka malamang hindi niya iabot ang kamay niya kasi hindi siya naniniwala. Hindi, baka ang maging argumento naman dito, Sen, ay hindi ko na kasi anya sakop yan eh. Senado at saka Kamara na yan eh. Hindi na naman sakop ng ano yan eh, ng pagiging pangulo niya. Maniwala ako sa'yo. Di ba? Kasi... Akala mo ba kaya nga meron kang super majority doon? Oo. Di ba? Tinutupad lang po nila daw kanilang trabaho. Di ba yun din ang naging tanong daw ni Sandro? Kung hindi ka, halimbawa, bakit nung sinabi niya na kung ako lang, ayoko yan. Opo. Hindi importante yan. Hindi makatutulong yan kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Oo. Bakit? Yung salita na yun, pinagkikibit-balikat lang yun? Mukhang ganun ang nangyari. Di ba? Aminin man nila o hindi. Kaya nga kung nag-o-offer ka ng kamay ng pakikipagkasundo, kinakailangan maging seryoso tayo. Ayun. Halimbawa, hindi ka naman nakakasiguro, paano kung halimbawa hindi nga natuloy, o kaya kung natuloy man yan, Oo. na-acquit. Kunwari lang, hindi natin alam kung ano mangyayari. Senaryo lang ang pinag-uusapan Opo, natin. oo. Magiging maganda ba sa administrasyon kung na-acquit? Kaya nga, maaaring sabihin nila na kung ako lang, malay mo, ina-entertain na nila sa kaisipan nila. Kung ako lang, ayoko nang matuloy talaga yan. O baka naman gusto nila na gano'n na ang mangyari. Baka tumalab na sa mga Kasi sa mga nga- mababatas. Kasi nga yung mga nagsasarbay, tumatalab na sa kanila. Nagsasabi na sila ng totoo eh. Ganun ba? Ako na lang hindi nila pinapaliwanag kung bakit naging number 6 ako samantalang number 36 ako. Ay, mahirap talaga ipaliwanag daw yun eh. Di ba? Mahirap ipaliwanag yun. Mukhang yun daw po yung nakalihim sa hiwaga, Sen. At ang nakakaalam lang. Hindi ba? Yung isang, ano man to? Yung isang
media practitioner Nako. hindi makapaniwala eh. Oo. Ano? Oho. Narinig ko nga yung kanyang komento na gano'n, no? 2.8 lang naman ho yung mga yan. Paano nanalo niya yan? Di ba? Oh, ang maganda rin yung hindi siya makamove on. Oh, natapos na eleksyon, dapat kumbaga na-realize, ganun pala. Hindi ba, kung ikaw ay ano ka, yung media practitioner ka, ba't ganun yung ano mo? Oho. Makikita mo na bias ka eh. Kasi ang media practitioner, Sen, ako pagkakalam ko, tagapaglahad ka lang kung ano balita. Oh, hindi Di ka ba? magbibigay ng sarili mong opinion. Oo, bayaan mo tagapanood mo ang magbigay. Hindi parang ikaw pa yung Oo. nagbibigay ng intriga na dapat hindi paniwalaan ang nangyari. Ayun. Tama ba yun? Oho. Ang kausap niya hindi naman ako eh. Nagtatanong siya doon sa kausap niya. Oo. Mabuti pa nga yung nakausap niya, Sen, na mukhang nakakaintindi eh. Di ba? Kaya nga po, yaman din lamang nabanggit niya yan, Sen. Ako samantalahin ko lang po ang pagkakataon. Doon sa mga, alam niyo naman to, Sen, marami hong nanira sa inyo bagong eleksyon, pati yung kaisahan ay sinisiraan nila, pinupunan nila. Ngayon po, ako, at ito, tayo kasi, Sen, ito natutunan ko rin po sa inyo, tsaka tinuturo lagi sa atin, kapag ka ang kapwa natin nasa pahiyana, nasa kalagayang pahiyana, hindi natin ugali na siya ay idukduk pa lalo sa kahihiyan, kundi ang naging ugali natin, kapag ka nakita natin sila nasa sadlak na sa kahihiyan, ay tulungan pa nating bumangon, baka ma-realize nila na sila ay nagkamali. Di ho ba? Yung iba, hindi ganun eh. Ay, iba ho kasi pinaninindigan. Parang aso na No. nakahandusan, sinisipa pa eh. Di ba? Yun na nga po. Kaya ako may paanyaya sa kanila. San, pagbigyan nyo lang ako ng maikli lang. Sige, anyayahan mo. Ang akin hong paanyaya sa inyo, doon sa mga vloggers, influencers, mga kapatid namin sa profesyon sa media, kung mayroon kayong tanong tungkol po sa kaisahan ng Iglesia ni Cristo, bakit kami nagkakaisa sa pagboto, sa paghatol, tawagan niyo po ako, i-message niyo po ako. Iyan po isang lesson eh. Ipaliliwanag natin sa kanila, Sen, gagamit tayo ng mga may karapatan, para Hindi, ikaw magturo. ang papaliwanag Hindi po nun. ako, hindi po ako. Oo, wala kang wala akong karapatan. karapatang magano eh. Oo. Kaya nga tayo nag-aanyaya. Para ho tuwing eleksyon, alam na ninyo. Di ba? Yun ho mga vloggers. Again, inulit ko po ang aking panawagan sa mga vloggers, influencers, content creators, mga kapatid po namin sa profesyon. Kung talaga ka yung gusto nyong maliwanagan. Yan. Kung gusto nyo talaga maliwanagan. Kasi kung ang maliwanag na maliwanag sa inyo, gusto ninyo lang palabuin, Oo. ay hindi kayong inaanyayahan ni Jenso Barjaga. Yun. Kung gusto nyo talagang maliwanagan, at para sa ganon, tuwing darating pong eleksyon, ay hindi na kayo magtataka bakit merong ganong mga sinasagawa. Ayun, schedule nyo po. Ang Kahit dami anong araw. naman yung mga yan, nagmamaang-maangan lang dyan. Oo. Alam nila eh. Alam Ayun lang nga. Well, pero ako buong puso ako nag-o-offer sa kanila. Na iset nyo po. Meron ho kaming mga... Aanyayahan mo sila. Oho, Aakayin mo sila. Nako, kahit na po kayo, inaalimuran nyo kami. Kahit kayo galit. Susunduin mo sila sa sasakyan Kung mo. kinakailangan, pameriendahin ko pa bago at pagkatapos. Para mapakinggan lang ninyo. Yun lang. Isang lektura lang yan, isang leksyon na mapakinggan nyo po. Para pagkatapos, sabihin nyo, ganun pala. Meron palang ganun na mga tinuturo sa inyo kung bakit yan ang nangyayari. Halimbawa, mahigit 100 yan dyan. Ayan, Yung 10 lang ay makapakinig sa'yo. Ay, nako. O doon sa taong kakasangkapanin mo para ipaliwanag sa kanila yan. Ayan, Napakalaking bagay na yan. dyan.